Bye-bye, Tisay! Naka-vlog ka! Alright, so today guys, biyahe tayo mula Cavite papuntang Ilocos, particularly sa Ilocos Sur. Ano nga ba yung mga madadaanan? Ano nga ba yung tamang daan? At ano nga ba yung mga makikita natin kapag nagmotor tayo mula Cavite, Manila hanggang Ilocos Sur? Ngayon ay 9:17 sa umaga. And okay naman, nakatulog naman tayo ng maayos kagabi. Wala naman naging problema sa pahinga natin. Siguro yung biyahe natin aabutin ng 6 to 7 to 8 hours. Pinakamabilis na 6 hours. Depende na lang kung gaano katagal yung mga stopover natin o yung ating mga pahinga. Kasi kailangan din natin magpahinga, lalo na kung magpapatakbo tayo. Iba kasi yung impact ng hangin kapag nagmumotor ka. Yun kasi yung talagang papagod sa'yo, lalo na kung tumatakbo ka na ng mga 150 kilometers per hour pataas. Iba na yung lakas ng hangin talaga. Nandito tayo ngayon sa General Trias, Cavite. Shout out sa lahat ng mga taga Cavite guys, sa lahat ng mga followers natin na taga Cavite. Shout out po. Maganda yung panahon ngayon actually. Medyo makulimlim sa north, pero hindi naman ganun kadilim. Mas mabuti na yung ganyan kasi hindi masyado mainit, 'di ba? Mahirap rin kasi pag sobrang init, pag walang kaulap-ulap yung kalangitan. Nakakaubos din ng energy yung sobrang init sa daan. Nakamotor lang tayo, ang takip lang ng ulo natin ay helmet. Pagpapawisan ka din ng todo. Again, para lang sa kaalaman ng mga bagong subscribers natin, ang motor na gamit natin ay itong Benelli TNT 600i. 600cc siya, inline 4, kaya medyo maingay. Ito yung tunog niya. Oh, di ba? Karamihan sa mga batang masasulubong mo sasabihin sa iyo, "Kuya, bomba!" Ayun. Yun yung motor na gamit natin, Benelli TNT 600i. Isa siyang naked bike, nasa mid-range lang siya. Ibig sabihin, hindi naman siya yung sobrang tulin na motor kagaya ng ibang sports bike na sobrang tulin. Ito, sakto lang naman. Mas mabigat pa to sa Kawasaki Z1000R. Yun yung 1000cc ng Kawasaki. Kahit na mas mababa yung cc niya, mas maliit yung makina niya, malayong mas mabigat to. So this time wala tayong back ride, walang nakasakay sa likod natin. Hindi tayo masyado mahihirapan mag-drive, mas magaan na siya. Ang ganda naman ng kotseng nasa harap ko. Tingnan nyo guys, oh. Anong pangalan nito? MG-GT. Wow, ang ganda naman ng kotse. Pati yung color blue. Ang sexy ng likod. Naka dual exhaust pa siya, oh. Mukhang sports car. Na-observe ko lang guys, no, dito pala sa Cavite, para na siyang Metro Manila in terms of road and traffic condition. 9 AM pa lang pero medyo congested na yung mga kalsada, ang dami ng mga sasakyan, hindi ka na makapagpatakbo na maayos at mabilis. Hindi kagaya sa probinsya na maluwang yung daan, wala masyadong mga sasakyan, di ba? Napansin ko, ang dami din mga kaboteng drivers, may mga motor o sasakyan na bigla na lang tatawid. Yung mga delikado sa daan eh. Nakakatakot yung mga ganon. Sa mga kapwa natin riders dyan, sa mga nagdadrive ng mga sasakyan, ng mga e-bike, ng mga motor, mag-iingat po tayo lagi. Ugaliin po nating mag-signal light bago tayo tumawid, okay? Yun guys, yung Robinson's Place, General Trias. Gustong kong tumambay sa mall na yan kasi maluwang yung parking area, hindi masyado matao. Ang hirap kasi pumunta sa mga mall na sobrang dami ng tao, kagaya ng MOA. Nauubos yung oras mo sa pila. Yan yung isang paborito kong mall dito sa Cavite. Daan tayo saglit sa mall, mag-withdraw lang tayo ng baon natin pera kasi wala tayong dalang cash. I think 1,000 pesos lang yung dala ko ngayon. O diba, hindi matao, luwang ng parking, oh. Kaya gusto kong tumambay dito. Isa pa sa mga dahilan kung bakit paborito kong tumambay dito, ewan ko kung nakikita nyo, pero may airplane dyan. Ito yung daanan ng mga airplane papuntang Naiya. Yun, oh, airplane sa taas. Mahilig kasi ako sa airplane. Oh, wow, bakit napakaraming tao guys? Mukhang magbubukas pa lang yung mall, or siguro yun yung mga empleyado na papasok sa work dito sa mall na to. 9:30 AM, hindi pa bukas ang mga mall guys ng 9:30? Tanong natin sa guard. Sarado pa yung mall? Opo, alas 10 pa po. 10 AM pa. Sige, thank you. 9:31 in the morning. Medyo mainit-init na yung bato ng araw sa atin.
Hanap muna tayo ng bangko guys, kung saan tayo pwede mag-withdraw. Yung may ATM machine ganun. Again guys, kung may mga gusto kayong puntahan or mapasyalan or gustong makita sa vlog natin, ilagay nyo lang sa comment section, okay? Kahit saan pa yan, basta Pilipinas lang, subukan natin puntahan, magmumotor lang tayo. Ganda rin dito, 3 lanes. Eto, may bangko, RCBC. Try natin kung may ATM sila. Yun, mukhang meron. Patayin muna natin yung motor. Mahirap maghawak ng bagay-bagay na maliliit kung makagloves tayo. 600cc lang kuya. 100? Oo. Uuwi pa ng Ilocos. Na 7 oras din. Sana hindi umulan, makulimlim ah. Sige po kuya, mauna na ako. Andito na tayo sa Kawit, Cavite na to. Kung nasan tayo ngayon, marami-rami ng mga sasakyan. Medyo traffic na dito sa Kawit, Cavite. Shout out sa lahat ng mga taga Kawit. Magkamote mode muna tayo. Singit muna. Hanap tayong gasolinahan. Ayun, may gasoline station, Clean Fuel. Kayo guys, anong nilalagay yung gasolina sa mga motor nyo? Ako kasi kahit ano, sabi nila Shell maganda, Petron. Ako kahit ano, basta makargahan ng gasolina. Haba ng pila. At dahil makulimlim naman, alisin na lang natin tong gloves. Yun, mas komportable. Kaya ako lang naman ginagamit yung gloves kasi kapag sobrang init ng araw, oops, nasusunog yung balat natin. Hindi naman tayo mistiso, pero alam nyo na, kailangan pa rin natin alagaan kahit papano ang ating katawan. Kamusta na kaya yung ating gulong? Gumagana na ba yung preno natin? Sana hindi tayo masiraan ulit sa daan. Lalo na preno yung pinag-uusapan. Yan ang isa sa pinaka-importanting part ng ating sasakyan, yung preno. Premium po. Full tank. Wala. Ay naku. Sige doon mo. Sige, lipat na lang ako. Ay, dito na lang. Wala ka ng boses ate ah. Full tank automatic no? Bakit ano nangyari sa boses mo? Hindi, malamig. Malamig. Kailangan dapat ng kayakap pag ganun. Okay. Uwi na lang. Oo. Ilang oras yung duty? 8 hours. Ay, iba-iba yung ano eh. Tapos mamaya Sobrang init, tas sobrang lamig, di ba? Mamaya, mabandang hapon, malamig na. Ngayon, matindi ang init o walang hangin. Nag-overflow yung ating gasolina. Nasobrahan yata. Tingnan ko nga ulit. Ayun, medyo overflow. Sagad na sagad. Galit na galit si ate. Bombahin ko na lang para maubos agad. 714 full tank. Thank you ate. Woo, grabe ang traffic guys. Basta Kawit, Cavite traffic. Ang dami kasi mga truck. Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga previous videos natin guys. Kung saan dumadaan yung mga sobrang lalaking truck kagaya nito, doon madalas nagkaka-traffic. Yan o, lalaking truck o, di ba? Kita nyo. Ay nako, kung kailan natin tinanggal yung gloves natin sa kasumikat yung araw. Ibalik natin ang gloves mga kaibigan, mga maaasin. Ang ganda na aeroplano, ang laki. Ang hilig ko sa airplane guys. Every time na may nakikita akong airplane sa taas, tumitingala talaga ako para tingnan to. Ito ang laking truck oh. Ingat lang tayo, baka masagi tayo ng truck na yan. Ang liit ng motor natin kumpara sa size ng truck na yun. Uy, another MG car. Ang ganda talaga ng MG oh. Anong sasakyan to? MG5. Napakaganda, astig. Malapit na tayo sa Cavitex, Cavite Expressway. Traffic dito sa Cavite, lalo na dito sa Kawit. Pero once makapasok tayo ng Cavitex guys, diretso na yan. Ito yung sinasabi ko guys, mga malalaking truck, sila usually yung nagkakos ng sobrang traffic. Hindi naman pwedeng hindi sila dumaan kasi karapatan pa rin nila yon. At saka hindi uunlad ang ekonomiya ng isang lugar kung walang mga transporter kagaya ng mga malalaking truck na yan. Diba? Laki. We are now approaching the entrance Cavite Expressway. Dito tayo dadaan.
Nakapagpa-load ba ako sa RFID ko? Hindi ko sigurado. Ang gamit na RFID card dito sa Cavitex ay Easy Trip. Ito na yung Cavitex. Kailangan natin ihanda yung card. Sa cash lane medyo matraffic na. Dito sa RFID lanes okay pa naman. Okay pa naman. Kailangan kong itap yung card natin. Ayaw. Thank you. Magpakabit na lang tayo ulit ng ng RFID siguro na bago. Mahirap yung inaabot-abot mo lang yung card dun sa toll gate. Nakaka-traffic tayo. Tapos inconvenient syempre. Imbes na mabilis yung biyahe, mas lalong tumatagal. Sarap na patakbo dito sa Cavitex. I think Bacoor Cavite to, banda dito, kung hindi ako nagkakamali ha. May airplane na naman sa taas. Ang ganda, ang sarap tingnan. Sarap panoorin habang lumilipad. Medyo bilisan na natin, na oras na. Para lang din sa kaalaman ninyo guys, sa mga expressways kagaya nitong Cavitex or Cavite Expressway, ang speed limit kadalasan ay 100 kilometers per hour. May mga parts na ang maximum ay 60 kagaya ng Skyway. May part yung Skyway na 60 lang dapat yung maximum speed mo. And may part din yon kung saan 80 kilometers per hour maximum speed na pwede mong gamitin. Kailangan natin sundin yon for safety na rin natin and ng iba pang mga sasakyan. Ito nakikita nyo dito, Las Piñas. Yan, Las Piñas yan. Nakalimutan ko yung pangalan pero may followers tayo dyan. Ito yung Manila Bay. Andyan yung MOA. Andyan banda yung Rojas Boulevard. Again guys, papunta tayo ng north. Papunta tayo ng Ilocos. Biyaheng Ilocos tayo. Ibig sabihin itong direction na tinatahak natin ay papuntang north. Papuntang Hilaga sa Tagalog. Yun, ganda ng dagat. Ito yung exit papuntang Las Piñas and Bacoor. Pwede ka rin pumunta ng Alabang dyan. Itong Cavitex guys, maliit lang siya. Hindi siya mahabang kalsada. 10 minutes lang siguro yung kailangan pababaybay itong kabuuan ng Cavitex. Medyo makulimlim. Actually hindi lang medyo, talagang makulimlim na. Yan yung isa sa mga kinakatakutan ko tuwing nagmumotor ako, lalo na kung long drive. Kung sakaling umulan man, hinto na lang siguro tayo, lalo na't mahaba yung biyahe natin. Subukan natin magpakabit ng bagong RFID. Itong motor natin dati nang may RFID, kaso nung nagpalit ako ng headlight, naiwan dun yung sticker at hindi ko na siya mailipat. Kaya card na lang ang hawak ko. At every time na dumadaan ako sa toll gates, kinakailangan kong ipakita yung card o ilabas yung card. Ito, subukan natin magpakabit ulit. Nako, ang haba ng pila. Ayan, so nakapagpakabit na tayo ng bagong RFID. May 1,000 load pa yung dating card natin, so subukan natin gamitin, sayang naman, di ba? Ma'am, gamitin ko lang yung dating card ko, okay lang? Hindi pwede? Thank you. Ayun, sayang, hindi natin nagamit. Subukan natin gamitin sa NLEX. Next na dadaanan natin is yung NAIA Expressway, Parañaque City College. Alas 12 na pala mga kasim, kaya pala ang daming sasakyan, traffic. Medyo bilis-bilisan na natin. Ito yung papuntang PTEX. Napakalaking terminal niyan. Ang ganda rin sa loob. Ito yung PTEX. So madaming bus papuntang south, like papuntang Bicol, kahit Mindanao. May mga bus dyan papuntang Mindanao. Laki din, no? Tapos may tinatayo ng stasyon ng tren. Hindi ko lang alam kung MRT yan. Traffic, oh, daming sasakyan. Lunch time kasi.
tanghaling tapat, which is normal I guess. Sa side na yan, nandyan yung MOA, Mall of Asia. Eto guys, paakyat na tayo sa NAIA Expressway. Andyan naman banda yung airport, yung Ninoy Aquino International Airport. Ayan, kung pupunta ka ng Terminal 1 and 2 ng NAIA, dito ka lalabas or bababa. At dahil papunta tayo ng north, dito tayo sa kabila. Ang speed limit dito ay 60 kilometers per hour. Yeah, alam kong nasa 80 ako, pero okay lang siguro yan. Just make sure na alert ka palagi. Tsaka hindi ka rin talaga makakapagpatakbo ng mabilis dito, ang daming sasakyan. Sa Pasay na tayo. Tapat na to mismo ng Ninoy Aquino International Airport. Sana may dumaan na airplane, pero mukhang wala. Wala tayong nakikita sa taas. Ayun o, daming airplane guys o, diba? Sarap dumaan dito. Wow, yun yung runway. Daming mga airplanes. Sayang wala tayong nasaktuhang palanding na airplane. May palipad na airplane o. Yun, ang laki o. Ano ba yan? Philippine Airlines. So, kita nyo guys. Kita nyo yung airplane. Wow, sarap panoorin, sarap tingnan. Isa ito sa paborito kong daanan. Itong tapat ng NAIA. Kasi nga maraming airplanes. Kailangan na naman natin ilabas ang ating card. Kanong babayaran? 45 pesos. Okay na. Wala akong sticker kasi ma'am. Dapat sticker ka. Wala na. Sticker daw, kaliwa. Saan ba yan? Kaliwa, wala naman. Saan magpapalagay? Wala. Hindi ko makita. Ito ang Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Nakakamiss naman sumakay ng airplane. Dito tayo ngayon sa NAIA Expressway. Next po na papasukan natin ay ang Skyway. Pasok na tayo ng Skyway. Sa kabila papuntang Alabang, Calamba, Batangas. Dito naman sa kaliwa papuntang north. Grabe ang traffic sa baba guys oh. Makikita nyo yun. Traffic no. Dito sa taas sakto lang, hindi masyado kasi nga expressway siya. Mukhang gumaganda naman na yung panahon. Makulimlim pa rin pero hindi na masyado. Hindi na gaya kanina. Eto, papuntang Makati. Sa baba, Makati. Nandito na tayo ngayon mga kaasim sa Skyway. Ito yung tinatawag nilang Skyway. Ang speed limit kung nasaan ako ngayon ay 80 kilometers per hour, gaya ng nakikita nyo doon. So pwede tayo magpatakbo ng hanggang 80. Yun, medyo ma-traffic. Gumagana naman yung preno natin sa likod. Sigit-sigit lang tayo kasi malayo-layo pa yung biyahe natin.
Sigurado gabi na ako nito makakauwi. Madilim-dilim na. Eto yung Makati, naglalakihang building, oh. Diba? Makati City. Shout out sa lahat ng mga taga Makati City. Daming buildings, oh. Wow. Ang sarap dumaan dito paggabi. May in-upload akong video, pero I think nasa Facebook yan. Dumaan ako dito ng gabi. Ang ganda ng mga ilaw, mga kaasin. Buendia exit. Subukan natin magpalagay ng sticker ng ating auto-sweep, kasi nga wala tayong sticker. Dati na akong may mga RFID sticker, kaso nagpalit ako ng headlight kasi nasira. Ayun, hindi ko na nakuha yung mga sticker. Hindi kasi pwedeng ilipat, nasisira. Nandito pa rin tayo sa Skyway. Pwede bang sticker lang, boss? May card kasi ako, kaso nagpalit akong headlight eh. Babalik na lang yan, sir. Bago na lang lahat. I mean, i-replace to, pero same card, sir. Please. Yes, pwede daw. Bibigyan daw ako ng bagong card at saka sticker, pero same account. Buti naman. Ito pala yung pakiramdam sa Skyway pag nakatayo ka. Ngayon lang ako lumapag dito at naglakad-lakad. Patayin muna natin. Sunod ko na dito, sir. Opo, sir. Bahala na kayo, sir. Nabasag kasi yung dati. Yun. Easy trip and auto sweep. Thank you, boss, ha. Thank you. Buti na lang, pwede. Salamat, bossing. Kompleto na ang ating RFID sticker. Pwede na tayong dumaan sa kahit anong expressways.